Sa pagpapakita ni Sed sa lalaki ng kanyang malademonyong kaanyuan, kasabay na rin ng mga pansabulag na dasal. Halos magkumahog naman ang lalaki dahil sa sobrang takot na bumalot sa kanyang katawan. Napalunok na lang ito ng laway habang nanlalaki ang kanyang mga matang nakatitig sa pagmumuka ni Sed. Para yung nabuhusan ng malamig na tubig sa sobrang panlalamig. Sa saglitang ipinakita ni Sed sa kanya na kaanyuan nito, pinahapyawan niya yon ng malademonyo niyang kaanyuan sa isipan nito. Demonyo! Demonyo! Wika ng lalaki habang unti-unti itong umaatras habang itinuturo si Sed. Agad naman yung tinugon ng kasama nitong isa pang lalaki ng, ano bang demonyo sinasabi mo, pre? Mga tao naman na nasa harap natin eh. Wika ng kasama nitong lalaki. Basta pre, demonyong mga yan. Tara na, umalis na tayo dito. Sagot ng lalaking sumuntok kay Sed na nawala na ang kalasingan dahil sa pangyayari. Agad na rin na mabilis umalis yung tatlo sa kinaroroonan ni na Jacob. Sa pag-alis ng mga lalaking yon, agad na din naman nilang inayos ang naging kalat ng pangyayari. Maya-maya pa, lumabas na ang may-ari ng kapihang yon habang nagwiwika ito ng, mga Ginoo, nako, pasensya na kayo. Mga tarantado talaga yung mga tatlong yon. Halos lahat ng napapadaan dito, kanilang kinikikilan. Wika ng may-ari ng tindahan. Teka, ano bang ginawa mo, iho? Bakit parang takot na takot yung isa sa mga lalaking yun sa'yo? Iho? Dagdag pa na tanong nito kay Sed. Wala naman ho, Manong. Nagkataon lang ho siguro. Sagot naman niya dito. Ganun ba, iho? Pero di bali na nga. Mas mabuti na rin yun para madala-dala naman sila. Muling wika ng may-ari ng kapihan. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, agad na silang nagpaalam dito. Nag-abot na sila ng bayad noon para sa kanilang ininom na kape at agad na nagpasalamat. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad sa baryo, yung muli nilang nakita ang tatlong lalaki na nambastos sa kanila sa kapihan. Tumatagay na naman ang mga yun kasama ang ilang mga kalalakihan. Sa pagkakataong yun ay marami na ang mga ito. Madadaanan nila ang bahagi na pinag-iinuman ng mga yun. Habang walang kibo nilang dinaanan ang mga yun, bigla naman silang tinawag ng isang lalaking nasa inuman. Hoy, mga pare, saglit nga lang. Wika ng lalaki na nasa inuman kasabay ng pagtindig nito at ng kanyang mga kasama. Tumigil silang tatlo noon pansamantala at nagwika si Tandang Agusto na siya na ang bahala. Sa paglapit sa kanila ng mga kalalakihan, nagwika ang isa sa mga yun ng, Ito ba? Ito bang mga tong sinasabi mong nagbigay ng takot sa'yo? 2 binatilyo at isang huklubang matanda. Wika nito sa kanyang kasama na nambastos kay Jacob. Mga Ginoo, di nyo ba alam na teritoryo namin ang lugar na to? Kaya kailangan yung ibigay kung ano man ang hinihingi namin. Dagdag na wika naman nito kay Tandang Agusto. Sa pagkakarinig naman sa winika ng lalaki ni Tandang Agusto, pasimple itong umusal ng pangtigalpo at marahang nilapitan ang lalaking kumakausap sa kanila kasabay ng kanyang pagwiwika ng, Oo, mga dayo kami sa lugar na ito. Subalit pareho nating di kilala ang isa't isa. Kaya ang maipapayo ko sa inyo, mag-iingat kayo sa mga taong binabangga nyo. O baka naman gusto nyong pamahayan ng mga insekto ang mga katawan nyo. Wika ni Tandang Agusto sa mga kalalakihan.
Kasabay ng kanyang pagwika noon ay ang paglitaw sa kanyang paligid ng kanyang mga alagang insekto. Nang makita naman yun ng ibang kalalakihan, halos magkandara pa naman ang mga yun sa pagtakbo dahil na rin sa espiritu ng alak. Ngunit naiwan ang isang lalaki na sumalo ng tigalpo ni Tandang Agusto. Nakatayo na lang ito at di mo ito makikitaan ng paggalaw. Tanging mga mata at bibig lang niya ang naigagalaw niya noon. Kasabay nun ang pagdurugo ng kanyang ilong dahil sa tigalpong binitawan sa kanya ng matanda. Nilapitan yun ni Tandang Agusto kasabay ng pagsasalita niya ng, "Magsilbing aral sana sa inyo ito. Gamitin nyo sa mabuti ang mga tapang nyo. Nang sa ganon ay makatulong kayo at di makapirwisyo ng ibang tao." Wika dito ni Tandang Agusto. Matapos yun, iniwan na nila ang lalaki habang ito ay nakatulala. Nang makalayo na sila dito, binawi na ni Tandang Agusto ang tigalpong ibinato niya dito. Nasipat pa ni Jacob ang pagbagsak ng lalaking yun sa lupa. Sa pagpapatuloy nila sa paglalakbay, binabagtas nila noon ang di gaanong kasukalang daanan. Masaya nilang pinag-uusapan noon ang mga pangyayari na nadaanan nilang baryo. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad, may nadaanan sila noong isang sapa. Kaya pinili nila na huminto muna sa bahaging yun para manghuli ng isda na kanilang kakainin sa pananghalian. Matapos nilang makakain, muli na silang nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Nang maitanong ni Jacob ang tungkol sa mga uri ng aswang na mayroong malakas na abilidad sa lugar ng dumalag, wala namang pagdadalawang isip na ibinahagi ni Tandang Agusto sa kanilang dalawa ang kanyang mga nalalaman tungkol sa mga lahi ng aswang na may pinakamalakas na angkan. Ayon sa pagkukwento sa kanila ni Tandang Agusto, ang mga aswang na may malakas na angkan na umiiral sa dumalag ay ang mga hirimodon na sobrang mapanganib, lalo na ang nakakalasong mga laway ng mga ito. Tulad ng mga bangkilan, nakakapagpalit ng anyo ang mga ito sa isang napakalaking baboy. Mababangis ang lahi ng mga ito, lalo na pagdating sa mga antingero at albularyo. Bukod pa doon, ay may kakayahan din ang mga ito na gumamit ng mga lihim na aral na siya namang mas lalong nagpapahirap sa mga kumakalaban sa mga ito. Dagdag pa ni Tandang Agusto na may koneksyon ang mga yun sa ikalawang mundo, na kung may isang reyna ng mga engkanto ang biringan, kaya nilang maglabas-masok sa mundong yun nang walang kahirap-hirap, na siya namang pinatotohanan ni Jose na minsan din itong napadpad sa lugar na yun. Nang marinig ni na Jacob ang naging kwento ni Tandang Agusto, halos napaisip naman si Jacob dahil sa bihira lang naman ang mga nilalang na nakakapasok sa mundo ng piringan. Maliban na lang kung may alam sa lihim na aral ang mga nilalang na magtatangkang pumasok sa lugar na yun. O kaya naman ay ang mga engkanto na mismong nakatira doon ang magdadala sa iyo patungo sa lugar na yun. Kung ganun ho, Tang, hindi pala talaga basta-basta ang mga aswang na yun? Tanong ni Jacob sa matanda. Oo, iho. Sila ang mga lahi ng mga aswang na nagbibigay takot sa mga albularyo na kumakalaban sa kanila. Pero huwag kang mag-alala. Makakaya natin sila. Magtiwala ka lang sa iyong kakayahan. At mas palawigin pa natin ang pananalig natin sa Panginoong Diyos. At di niya tayo pababayaan. Sigurado yon, tugon sa kanya ng matanda. Matapos ng kanilang mga naging pag-uusap, pinagtuunan muna nila ang kanilang paglalakad noon
dahil sa nasisipat na nila ang susunod na baryo na kanilang madadaanan. Kita nila yon mula sa itaas ng bundok na kanilang kinaroroonan. Nang mga sandaling ito ay magtatakip silim na. Kaya naman napagpasyahan muna nilang magpahinga na muna sa bahaging yun ng bundok. Ang kinain na nilang panghapunan noon ay ang mga natirang isda na kanilang hinuli sa sapa, na kanila namang isinugba sa apoy upang hindi agad ito mahampok. Habang naghahapunan sila doon, nakarinig sila ng mga pagkaluskos sa paligid. Kaya naman, naalerto si Sed at Jacob. Subalit, biglang nagsalita si Tandang Augusto ng, Jose, alam kong ikaw yan. Halika, anong problema? May babalita ka ba? Wika ng matanda. Maya-maya pa ay lumabas na nga si Jose, kasama ang itim na tikbalang sa talahiban, habang ito ay nasa kaanyuan ng isang malaking kalabaw na kaagad din namang nag-anyong bata at nagwika ito ng, Lolo Ago, pasensya na ho kung ngayon lang ho ako. Nais ko lang hong iparating sa inyo na sa baryo ng mga asbo ay may magaganap na isang seremonya sa mga susunod na araw. Wika ni Jose. Dagdag pa nito na nangangailangan yun ng maraming buhay ng tao upang maging alay sa seremonyang yun. Ayon kay Jose, nalaman niya ang mga bagay na yun dahil sa kanyang palihim na pagmamasid sa baryong yun. Malapit lang kasi doon ang kanilang tirahan sa ikalawang mundo. Dahil sa mga narinig nilang ibinalita ni Jose sa kanila, nagmungkahi si Tandang Augusto na dapat nilang marating ang baryo ng mga asbo bago pa man sumapit ang takdang oras ng seremonya ng mga ito. Tumangulang naman noon ang magkaibigan bilang pagsang-ayon sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas pagkatapos ng kanilang hapunan. Napagpasyahan muna nila noon na matulog na muna, kahit na nasa gubat pa sila. Nang mga sandaling nag-usal naman ng mga pansabulag si Jacob sa kanilang kinaroroonan upang sa ganun ay walang kahit anong nilalang ang gumambala sa kanila habang sila ay nagpapahinga. Pagsapit ng madaling araw ay kaagad na silang gumising upang muling ipagpatuloy ang kanilang pagtungo sa baryo. Ilang oras pa ang lumipas, pagsikat ng araw, nang marating nila ang sumunod na baryo. Pagpasok nila dito ay wala pang gaanong mga tao sa labas ng kanilang mga bahay. Kaya mas pinili nila na magpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nakakita sila ng isang tindahan na nagbubukas pa lamang ng mga oras na yun. Gamit ang kanilang kakarampot noong mga salapi, ay bumili sila doon ng pwede nilang makain habang sila ay naglalakbay. Ang binili nila noong mga pagkain ay yung matagal na masira, upang sa ganon ay mapakinabangan nila ito habang sila ay umuusad. Habang namimili sila noon, may napansin si Sed na isang matanda na nakatayo sa isang gilid ng bahay. Di ito kalayuan sa tindahan. Pinagmasdan niya ito ng ilang minuto. Laking gulat na lamang ni Sed nang bigla ding tumitig sa kanya ang matanda na yon. At ngumisi ito ng nakakaloko dahil sa ginawa ng matanda. Habang nagtititigan sila nito, ipinaramdam dito ni Sed ang kanyang presensya ng pagiging gabunan. Matapos niya yung gawin, umiling-iling lang naman ang matanda na yon na parang di man lang nasindak sa ginawa ni Sed. Habang nakangisi pa ito na tinititigan siya. Maya-maya pa ay tumalikod na ito at naglakad na papalayo habang sinisenyasan siya nito ng mga kamay na tila ba nagbibigay ito ng babala na wag siyang makikialam
sa kanila. Nang mga oras naman na yun ay nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag at bago pa lang sumisilay ang araw sa kalupaan. Nang maglaho na sa paningin ni Sed ang matanda noon, sakto namang tapos nang mamili sina Jacob at tandang Augusto noon. Kaya kaagad niyang sinabi ang kanyang mga nakita sa mga ito. Tang, kanina ho may nakita akong matanda. Nakahina-hinala ang mga pagkilos ng kanyang ginagawa. Nagkatitigan kami nito. Subalit di man lang siya nasindak sa ginawa kong pagpaparamdam ng aking presensya. Ano ho kaya sa tingin niyong matandang yun, Tang? Tanong ni Sed kay tandang Augusto. Marahil ay isa siyang pamilya ng mga asbo, iho, na nagmamasid dito sa baryo upang humanap ng kanilang mga bibiktimahin na mga tao. Mukhang kumikilos na sila at nag-uumpisa ng mangbiktima ng kanilang gagamitin sa kanilang seremonyang gagawin na sinasabi nga ni Jose, mga iho. Tugon ng matanda. Kung ganun ho ba, ang ibig sabihin, malapit lang sa lugar na to ang mga pinagpupugaran ng mga tinutukoy niyong mga aswang, Tang Augusto? Balik na tanong naman ni Jacob. Oo, iho. Tama ang nasa isip mo. Maikling tugon ng matanda na hindi na niya naituloy pa. Dahil sa may biglang dalawang ginang ang lumabas sa kanilang mga bahay habang nag-iiyak at sumisigaw na nawawala daw ang kanilang mga bunsong anak. Dahil sa mga pangyayari, natigil silang tatlo at nakiusyoso sa mga kaganapan upang malaman nila ang mga nangyayari. Ayon sa mga ginang na nawawala ang kanilang mga bunsong anak, sa paggising nila ng mismong umaga ay wala na ang mga ito. Hinahanap nila yon sa bawat sulok ng kanilang bahay. Subalit hindi nila ito makita. Sa pagtatanong ng mga ito sa mga tao kung nakita ba nila ang kanilang mga anak, wala ni isa sa mga taong naroon na naglabasan sa kani-kanilang mga bahay ang nakapansin dahil sa kaguluhang nagaganap. Dahil sa mga nalaman nila noon, nagkatinginan silang tatlo at napaisip ng malalim. Muli na silang tumuloy sa kanilang paglalakad. Nang maalala ni Jacob ang matanda na sinasabi ni Sed, kani-kanina lang. Di ba pre, may nakita kang matanda kanina na sinasabi mong kakaiba ang mga kinikilos nito? Tanong ni Jacob kay Sed. Ngunit si tandang Augusto ang sumagot sa kanya. Alam ko. Alam ko ang nasa isip mo, iho. Yun ang pinaghihinalaan mong may kagagawan sa lahat ng ito. Kung tama ang lahat ng iniisip mo, iho, kailangan bago sumapit ang dilim ng araw na ito, naroon na tayo sa baryong sinasabi kong pinamumugaran ng mga asbo. Wika ng matanda habang tinatahak nila ang daan papalayo sa baryo. Makalipas ang ilang oras na kanilang ginagawang paglalakbay, natatanaw na nila mula sa isang burol ang sinasabing baryo ng mga asbo ni tandang Augusto. Pinili nila na maghintay muna ng pagsapit ng takip silim sa mismong burol, dahil sa hindi nila pwedeng basta na lang salakayin ang baryong yun habang mataas pa ang sikat ng araw. Dahil sa maraming ordinaryong tao ang dumadaan sa gilid ng baryong yun kapag may araw pa. Pero ang alam ng mga taong dumadaan doon ay isa yung abandonadong baryo dahil sa wala ni isang tao ang lumalabas sa baryo kapag kasikatan pa ng araw. Kaya naman, naghintay sila ng tamang oras para sa kanilang pagsalakay na kanilang gagawin. Kinausap na rin noon ni tandang Augusto ang kanyang mga kasanggang engkanto upang sa ganun ay may makatuwang sila kung sakali man na malagay sila sa alanganing sitwasyon.
Ang mga insekto at kulisap na alaga naman noon ng matanda ay tinawag na rin nito at inutusang magmasid sa baryo ng mga asbo na mga aswang. Paglipas ng mga oras, papasapit na ang takip silim. Kaya naman maigi na nilang inihanda ang kanilang mga sarili at gamit dahil sa nalalapit na ang oras para sila ay sumalakay. Ilang minuto pa ang lumipas, bumalik na ang mga insektong inutusan noon ni Tandang Agusto. Agad yung lumapit sa matanda at nagbigay ng impormasyon ukol sa ginawa nilang pagmamasid sa baryo ng mga asbo. Nag-usal na ng orasyon si Tandang Agusto para makausap niya ang kanyang mga alaga. Isa yon sa kakayanan niya bilang mampabarang. Ayon sa mga insekto na inutusan ni Tandang Agusto noon, marami na ang likas na tao ang nabiktima ng mga asbo. 2 matatanda, 1 binata at 2 batang babae. Maya-maya pa, lumitaw ng muli sa kanilang kinaroroonan sina Jose at kagaya ng mga impormasyong nalaman niya sa mga insekto, ganun din ang sinabi ni Jose sa kanya. Matapos malaman ni Tandang Agusto ang mga nangyayari sa baryo, agad naman niya yung sinabi sa magkaibigan at agad na naglahad ito ng mga plano. Ayon kay Tandang Agusto, mismong pagkagat ng dilim ay tutungo na sila sa baryo. Habang may konting liwanag sa paligid, pinili nila noon na kumain muna panandalian upang sa ganoon ay meron silang sapat na lakas sa pangangatawan sa nalalapit nilang pakikidigma sa buong baryo ng mga asbo. Makalipas pa ang ilang minuto, kinakain na ng dilim ang buong paligid, kasabay ng pagsilay ng bilog na buwan sa kalupaan. Nag-usal na rin sila ng mga pansabulag noon upang di kaagad sila maramdaman at maamoy ng mga aswang sa baryo. Ilang sandali pa ang lumipas nang malapit na sila sa baryo. Bigla naman sila noong natigilan nang masipat nila ang mga lalaking puno ng papaya na nakatanim sa daan ng kanilang tatahakin patungo sa baryo. Alam nilang tatlo na mabisa yung pambasag ng mga sabulag ng kahit anong orasyon, mapakaliwa man o kanan. Kahit naman lumis sila noon ng daanan upang iwasan ang bahaging yun kung saan nakatanim ang mga lalaking puno ng papaya. Maya-maya pa, umalinsangan ang paligid. Hudyat na nagsisimula ng magsilabasan ang mga tao sa baryong yun. Kaya naman ay nagkubli muna sila sa di kalayuan sa baryo upang pagmasdan at tantyahin kung gaano ba karami ang bilang ng mga yun, upang kahit papano ay may ideya sila noon sa bilang ng kanilang mga makakaharap. Maya-maya pa, bigla naman nabaling ang kanilang atensyon nang masipat nila ang pagsiklab ng malaking apoy kung saan may nakasiga na isang malaking kawa na may lamang tubig. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasipat naman nila noon ang mga kaawa-awang mga biktima ng mga ito na nakagapos ng paekis sa kawayan. Walang malay ang mga yon habang pa isa-isang dinadala ng mga asbuyon papalapit sa kawa. Matapos gawin yun ng mga aswang, nagsimula na ang mga yon na pumalibot papaikot sa kawa habang patuwad-tuwad at nagsasambit ng kung ano-anong lingwahe. Ang iba naman sa mga ito ay parang mga baliw dahil sa sumasayaw ang mga yun kahit na wala namang tugtog. At ang iba naman ay nakamasid lamang sa ginagawa ng ibang aswang habang tumutulo ang laway ng mga yun. Maya-maya pa,
Nasipat nila noon ang paglapit ng dalawang malalaking aso patungo sa ginagawang seremonya ng mga asbo. Ilang sandali pa, natapos na nga ang ginagawa ng mga yun kasabay ng pagtingala ng dalawang malaking aso at kasabay din nito ang pag-alulong na ginawa ng mga yun. Sa mga oras na yon ay umuusal na si Tandang Agusto para sa kanyang mga alagang insekto at kulisap. Dahil pag nasipat nila na mag-uumpisa na ang mga yun para paslangin ang mga bihag ng mga aswang, ay papasugurin niya ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Nasipat na nila ang paglapit ng isang gabunan sa mga bihag ng mga ito. At nagtatangka ng itarak ang mga kukunon sa dibdib ng isang binata. Pinasugod na ni Tandang Agusto ang kanyang mga insekto at kulisap. Ginawa niya yon para agawin ang atensyon ng mga aswang upang hindi matuloy ang gagawin ng mga yon na pagpaslang sa mga taong kanilang biniktima. Iniwasan din noon ni Tandang Agusto na papasukin ang mga insektong yon sa katawan ng mga aswang sapagkat lason para sa kanyang mga alaga ang dugo ng mga yon. Nang malapit na ang mga insektong yon sa mga aswang sa baryo, kasabay nito ang paglantad ng tatlo sa kanilang pinagtataguan, natigilan ang lahat ng aswang na naroon sa baryo. Nang masipat ng mga ito silang tatlo na inilantad na ang kanilang mga sarili, nag-angil lahat ng mga aswang na naroon. Kasabay ng pagwiwika ng isang gabunan na medyo pasigaw ng, Agusto! Ikaw na naman! Ilang beses ka na naming pinatras sa labanan. Ngayon, nandito ka na naman. Hindi mo na iginalang ang ginagawa naming seremonya. wika ng isang gabunan ng mga asbo. At nagsama ka pa talaga? Gusto nyo na bang mamatay? Di bale, isasabay na namin ang mga bangkay nyo sa aming idinadaos na seremonya. Dagdag pa ng isang gabunan na salita sa baryong yun. Nang marinig nilang tatlo ang sinabi ng mga gabunang yun, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Dahil sa iisa din lamang ang patutunguhan ng kaganapan na yun. Kaya naman sinugod na nilang tatlo ang mga yun, kasabay ng pagtataas nila ng mga bakod at puder sa kanilang katawan. Kasabay noon ang pagpapalit ni Zed ng kanyang anyo bilang isang normal na aswang. Kaya naman nagkalat din ang mga aswang habang papasalubong ang mga yon sa kanila. Nang mapansin naman nilang tatlo ang paglitaw ni Jose kasama ng itim na tikbalang. Panay naman ang pagpapalipad hangin nun ni Jacob habang nananakbo pasubod. Nagsibagsakan naman ang ibang aswang na tinamaan ng kanyang mga palipad hangin. Mga dasal yon kontra aswang. Kasabay noon ang pagbunot niya ng kanyang sangkot mula sa lagayan nito sa kanyang likuran. At hinaplos niya yon ng mga buhay na salita. Nang magpanglapat ang magkabilang panig, agad namang dumanak ang dugo noon ng mga kalaban nila dahil sa walang habas na pagpaslang sa mga yun ni Jacob. Nagulat naman noon ang mga aswang nang araruhin sila ng isang napakalaking kalabaw na si Jose. Halos magsitalsikan ang mga yun dahil sa lakas ng pagsuwag nito. Ang itim na tikbalang naman nun
ay ipinaghahampas ang bawat aswang na kanyang mahawakan. Si Tandang Agusto naman nun ay kaharap ang dalawang gabunan na lahing asbo. Nagpapalitan ng atake ang mga yun. Sibat kay Tandang Agusto at kuko naman sa mga gabunang kalaban nito. Sisid naman ng mga sandaling iyon ay kaharap ang halos nasa 10 mga aswang. Subalit, medyo nahihirapan siyang kalabanin ang mga yun dahil sa bilang ng mga ito. Mabibilis at malalakas din ang mga yun. Kaya naman nagtatamo siya ng mga sugat na hindi naman gaanong malalalim. Nakakaganti naman siya sa pag-atake pero hindi yun nagiging sapat upang mabawasan niya ang bilang ng mga yun. Maya-maya pa, may isang nilalang ang malakas na tumadyak sa kanya. Nagpagulong-gulong siya sa lupa noon, kasabay ng pag-inda niya ng sakit sa pagkakatama ng tadyak sa kanya. Pero mabilis din naman siyang tumayo noon upang hindi siya masukol ng mga kalaban. Pagtingin niya sa tumadyak sa kanya, laking gulat na lamang niya nang makita niyang ito yung matandang babae na nakita niya. Nabaling naman ang atensyon niya noon kay Tandang Agusto nang magwika ito ng, Mag-iingat kayo mga kasama! Mga kalalakihan pa lang ang nakakaharap natin sa baryong ito. At wala pa ang mga kababaihan. Nasaan nyo sila ng isang malalaking paniki? Sigaw na wika ni Tandang Agusto. Nang marinig yun ng dalawa, umusal si Jacob upang tawagin ang mga dalakit nun upang agarang mapaslang ng mabilisan ang kanyang mga kalaban noon. At sa paglitaw ng mga dalakit nun, umulan ng mga palaso na siya namang tumarak sa bawat aswang. Nasawing palad na hindi nakaiwas sa mga yun. Matapos yun ay umabanti na ang mga yun ng pag-atake kasama si Jacob. Habang patuloy na iwinawasiwas ang mga kampilang tangan ng mga dalakit nun. Si Jacob naman ay mabilis na kumikilos upang paslangin ang mga aswang na nagtatangka na siya ay kaharapin. Walang kahirap-hirap niya yung nagagawa dahil sa lakas ng mga dasal at orasyong kanyang ginagamit. At ng mga medalyon at mutya na pangunahin niyang pinagkukunan ng kanyang lakas. Si Tandang Agusto naman ay kinakaharap na rin ang mga gabunan kasama ang mga kasangganyang mga engkanto na sina Jose. Malalakas din ang mga yun dahil sa nakakasabay ito sa mambabarang na si Tandang Agusto. Si Sid naman ay nagaangil na dahil sa galit nang makita niya ang matanda sa baryo ng mga asbo. Dahil sa napatutuhanan na niya na yun ang may kagagawan ng pagkawala ng ilang bata sa baryo na kanilang nadaanan bago nila marating ang baryo ng mga asbo. Nakangisi lang naman ito na nakatitig kay Sid nang habang itinataas nito ang kanyang mga kamay. Ilang segundo pa ang lumipas. Ikinumpas ng matanda ang mga kamay niya noon papaturo kay Sid. Dahil sa ginawa ng matanda, mabilis na sumugod kay Sid ang mga asbo. Kasabay din noon ang mabilisang pagpapalit ng anyo ng matanda bilang isang napakalaking paniki na mabilis ding sumugod kay Sid. Nang masipat ni Sid ang mga pangyayari, mabilis niyang pinakawalan ang tunay niyang kaanyuan bilang isang gabunan. Natigilan naman silang lahat noon nang masaksihan nila ang pagpapalit ng anyo ni Sid bilang gabunan na mayroong malalapad na pakpak. Pero ilang saglit lang
ay muling nagpatuloy ang labanan. Ang mga kaharap naman nun ni Sed, kasama ng matandang aswang na kanyang nakita sa baryo, ay nagsiangil lang naman nang makita ang tunay na pagkatao ni Sed. Ngunit napaisip naman nun si Sed nang magwika ang matanda ng, "Mukhang ikaw ang sinasabi ng mga mandurugong merong nananalaytay na dugo ng 3 uri ng mga aswang. Isang malaking karangalan sa aming lahi. Ang mapaslang ka!" wika ng matanda. Kasabay ng pagwika ng matanda nun ay ang ginawa din nitong pagpapalit ng anyo bilang asbo na aswang kumpara naman sa mga lalaking asbo. Ang mga babae na lahi na yun ay may mga malalapad na pakpak, kulubot na mga balat at may mahahabang pangil. Mahahaba din ang tenga ng mga yun, mabalahibo ang mga balat, mahahabang mga kuko at mga namumulang mga mata. Ang lalaking asbo naman ay nasa kaanyuan ng isang parang gagamba. Subalit ang mga pagmumuka ng mga ito ay maihahalin tulad sa muka ng isang tao na may di maipaliwanag na itsura. Marami kasi ang mga pangil ng mga yun. Mahahaba din ang mga balahibo ng mga ito na mayroong mahahabang buntot, matatalas na mga kuko, at mas mabilis silang kumilos kumpara sa mga kalahi nilang mga babaeng asbo. Ang mga naantalang pagsugod ng mga kalaban ni Sed na aswang noon ay muli na ulit umabante yon ng pagsugod sa hudyat ng matanda. Mabilis na tumakbo ang mga yon papaikot kay Sed at sabay-sabay siya nitong sinugod. Sa paglundag ng mga aswang na sumugod kay Sed, walang habas siyang pinaulanan ng mga yon ng pagkalmot. Subalit mabilis ding lumipad nun si Sed upang makaiwas sa mga ataking yon. Ngunit bigla niyang nasipat ang matandang aswang na mabilis ding lumilipad patungo sa kanya at kaagad siya nitong inatake. Natamaan si Sed nun sa dibdib, kaya naman ay medyo nagpagewang-gewang siya sa ere habang ikinakampay ang kanyang mga pakpak. Binalaan ko na kayo na huwag kayong makikialam sa amin. Subalit mapilit kayo. Kaya dito na kayo mamamatay. Wika ng matandang aswang. Sa winika naman ng matandang yun habang ikinakampay ni Sed ang malalapad niyang pakpak nun. Sinulyapan niya noon ang kanyang mga kasama. Nakita niya na maraming napaslang sina Jacob at tandang Augusto sa kanilang mga kalaban. Kaya napangiti si Sed at nagwika ng, "Masyado naman ata kayong tiwala sa inyong mga abilidad na tangan. Mga demonyo, bakit di mo subukan tignan ang paligid mo? Pagmasdan mo ang pag-ubos ng mga kasama kong antingero sa mga kauri mo." Sa palagay ko, kayo ang mamamatay sa gabing ito. Masyado na kayong maraming ginawang kasalanan na walang katumbas na pagpapatawad. Kaya dapat nang matuldukan ang pag-iral nyo dito sa mundo. Mariing wika ni Sed noon. Matapos yun sambitin ni Sed, mabilis naman siyang bumaba noon sa lupa at pinagsusugod ang mga aswang na nag-aabang sa kanyang paglapat sa lupa. Nang masipat ng mga aswang ang pagbaba noon ni Sed sa lupa,
Sinalubong naman siya ng mga ito sa ginawa niyang pagsugod. Nang magkasalubong sina Sid at ang mga aswang, ginamit niya noon ang kanyang abilidad na bigla ang paglalaho. Kasabay ng paglitaw niya sa bawat kinaroroonan ng mga kalaban niyang aswang. Kasabay noon ang buong lakas niyang pagtarak ng kanyang mahahabang kuko sa dibdib ng mga yun. Buong lakas niya yung ginawa upang sa ganun ay mabasag niya ang kabal na taglay ng bawat aswang na asbo. Matapos gawin ni Sid ang mga bagay na yun, napas lang naman niya agad ang iba sa mga yun. Maya-maya pa, nasipat naman niya ang pagbulusok ng matandang aswang mula sa himpapawid patungo sa kanya. Nang mabaling na ang atensyon niya sa matandang yun, sinalubong naman niya yon sa pamamagitan din ng paglipad pasalubong sa nilalang. Nang magsalpukan si Sid at ang matanda, pareho itong nagbitaw ng malakas na pagkalmot. Sa paglapag ng matanda sa lupa, si Sid naman noon ay naiwan sa ere. Humalakhak pa noon ang matanda dahil sa nagawa niyang matamaan sa katawan ang gabunang si Sid. Si Sid naman ng sandaling yun ay ininda ang natanggap niyang pinsala mula sa matanda. Napakahina mo na Wika ng matanda na hindi niya na ituloy dahil sa pagbulwak ng dugo nito mula sa kanyang leeg. Hinawakan ng matanda nun ang kanyang leeg upang pigilin ang pag-agos ng dugo. Subalit napakalaki ng sugat nun. Kaya naman, napaluhod ang matanda sa lupa kasabay ng panlalaki ng mga mata nito habang unti-unting humahandusay sa lupa. Nang masipat ni Sid ang pagkawala ng buhay ng matandang yon, tumawa lang naman ito ng malademonyo. Matapos nun ay ang kanyang pag-alulong kasabay ng kanyang pagsugod sa mga aswang na nananatiling nasa lupa. Mabilis niyang pinagkakakalmot ang mga yun gamit ang mga malapunyal niyang mga kuko. Dahil sa ginawa ni Sid, mabilis niyang napas lang ang mga karamihan sa mga aswang. Si Jacob naman ng mga oras na yun ay kasalukuyan namang tinutulungan na si Tandang Agusto na kaharapin ang dalawang gabunan kasama ang mga iilan na lang na mga asbo na alipores ng mga ito. Naglaho na ang mga kasangga niya noong dalakit noon. Matapos nitong mapas lang ang mga aswang na ipinaubayan ni Jacob sa mga ito. Si Jose naman at ang itim na tikbalang noon ay patuloy pa rin sa pakikidigma sa halili ni Tandang Agusto. Nagmistula namang kinawawang mga aso nun ang dalawang gabunan nang nag-umpisang padapuan ang mga yun ng mga buhay na salita ni Jacob kasabay ng mga pamakong dasal ng kanan. Humandusay ang dalawang gabunan sa lupa habang nagpupumiglas na makawala sa mga pamakong dasal ni Jacob. Subalit kahit anong gawing pagpupumiglas ng mga ito, wala silang kakayanan upang panlabanan ang mga pamakong dasal na binitiwan noon ni Jacob. Sa paglapat ng dalawang gabunan sa lupa, para itong dinaganan ng napakabigat na bagay dahil sa hindi makakilos ang mga ito. Tanging bibig lang at ang kanilang mga mata ang kanilang naigagalaw noon. Paano nangyari ito? Ang tingero ng kanan. Kailan ka pa sa lugar na ito? Tanong ng isang gabunan kay Jacob. Huwag mo nang alamin, demonyo. Ngayong gabi
matatapos na ang inyong paghahari-harian sa baryong ito. Tugon naman dito ni Jacob. Matapos ng kanilang pag-uusap, wala namang pag-aalinlangang sabay na itinarak ni Tandang Agusto at Jacob noon ang kanilang mga sandata sa dibdib ng dalawang gabunan. Mabilis namang binawian ng buhay ang mga yun dahil sa mga sumpa at dasal na nakakapit sa sandata ng dalawang antingero. Kasabay noon ang paglapit sa kanila ni Zed. Naubos na rin nito ang mga natitira pang mga asbo sa baryong iyon. Sandali pa ang lumipas, napagpasya na nilang lisanin ang lugar ng mga asbo, kasama ng mga binihag ng mga aswang. Sa oras na yon ay nagkamalay naman na ang mga ito. Tatahakin na nila ang daan pabalik sa baryo na kanilang nadaanan upang ihatid ang mga naging bihag ng lahing asbo. Subalit di pa man sila nakakalayo sa lugar, nakarinig naman sila ng mga pagaspas sa kalangitan. Sa pagsipat nila noon sa himpapawid, nakita nila ang napakaraming malalaking paniki na nagsisikumpulan sa ere. Kasabay noon ay ang pagkarinig nila ng mga panaghoy at pagsisisigaw ng mga yon na napakasakit sa tenga. Dahil nakita ng mga ito ang mga kasamahan nilang nakahandusay na lahat sa lupa, pati ang dalawang gabunan nila. Kaya naman natigilan silang magkakasama ng sandaling yun. Muling naghanda ang tatlo para sa pagdating ng isa pang digmaang hatid ng mga asbong lipad. Subalit natigilan naman ang dalawa nang magwika si Zed ng, "Tang, pre, pwede bang ipaubayo na sa akin ang mga ito?" Uwi ka ni Zed. "Tsaka, Tatang, pwede ko bang mahiram ang sandata mo?" Dagdag pa nito na wika kay Tandang Agusto. Nang marinig naman ng dalawa ang sinabi ni Zed, tumutol pa si Jacob dahil sa napakarami ng mga yun. Ngunit wala na din siyang nagawa nang sabihin ni Zed na mas mahalaga ang buhay ng mga kasama nila noon na mga tao. Nang marinig naman ni Tandang Agusto ang sinabi ni Zed na paghiram ng kanyang sandata, wala namang pagtutulyong inabot sa kanya ng matanda. Pero bago yun iabot sa kanya ng matanda, ay inusalan muna yon ni Tandang Agusto ng mga dasal sa kaliwa kontra kabal, upang sa ganun ay mas epektibo ito kung itatarak yun ni Zed sa katawan ng mga yon. Pero binilinan naman ni Jacob na mag-ingat dahil sa may mga sugat pa noon si Zed. Wala naman yung problema kay Zed. Dinuraan niya noon ang kanyang palad ng laway niya kasabay ng pagpahid niya nito sa kanyang mga sugat upang agaran niyong maghilom. Ilang sandali pa, nagpalit anyo na si Zed bilang isang malademonyong gabunan. Pagkakuha niya sa sibat ni Tandang Agusto, mabilis niyang sinugod ang mga asbo sa himpapawid. Nagkalat naman ang mga yon nang makita ng mga ito ang ginawang pagsugod sa kanila ni Zed. Sa ginawang pagsugod ni Zed, pinagtutuhog niya kaagad ang bawat aswang na malapit sa kanya. Umiiyak ang lahat ng mga yon dahil sa pagkaubos ng iba nilang mga kalahi na naiwan sa baryo. Hindi alam ni Tandang Agusto kung saan nanggaling ang mga ito. Pero sa isip nila ay nangolekta ito ng kanilang pagkain. Dahil sa nasipat din nila ang iba sa mga yon ay may mga tangan na katawan ng tao na wala ng buhay. Pero nung sumugod si Zed sa mga ito, ay binitawan nila yon upang maharap nila ng buong lakas si Zed. Nanooy unti-unti na rin silang pagpapatayin. Anong kasalanan namin? Anong kasalanan namin, gabunan?
Bakit yung ginagawa ito sa amin? Mga walang iya kayo! Tahimik kaming namumuhay sa lugar na ito! Mariing wika ng isa sa mga yon na nasa anyong malaking paniki habang galit na umiiyak. Tahimik! Bulyaw na wika dito ni Sed. Matatawag nyo bang tahimik ang pamumuhay na ginagawa nyo? Oo, wala kayong kasalanan sa akin. Pero sa itaas, meron. At sa mga pamilya na inyong mga binibiktimang tao. Kaya dapat lang kayo ay mabura dito sa mundo. Mga hampas lupa. Matikas na dagdag wika niya sa mga ito. Matapos mabanggit yun ni Sed, dahil sa galit na kanilang nararamdaman. Mamamatay ka na, gabunan! Sigaw na wika naman ng isang nilalang na sumugod kay Sed. Pero bago pa man makalapit ang mga yun kay Sed, tumarak naman sa kanilang mga katawan ang sibat na pagmamay-ari ni Tandang Agusto na si Sed ang gumagamit ng mga oras na yon. Nagmistulang dyablo nun si Sed dahil sa walang awa niyang pagpaslang sa mga nilalang na yon. Ang bawat mapaslang niya nun ay bumubulusok pa ibaba sa lupa at kaagad na namamatay. Nakamasid lang naman nun si Tandang Agusto at Jacob sa mga nangyayaring kaganapan sa Himpapawid. Kitang-kita din nila ang pagbagsak ng bawat nilalang nun na napapaslang ni Sed. Ang mga kasama naman nila noon na naging bihag ng mga asbo ay hindi halos makapaniwala sa mga nangyayaring digmaan ng mga aswang. Bagaman ligtas na sila ng mga oras na yun, hindi pa rin nawawala ang mga takot ng mga ito sa kanilang sarili. Dahil sa kanilang mga nakikita na hindi kapanipaniwalang pangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas habang nakikipaglaban si Sed noon sa mga aswang sa Himpapawid. Walang habas niya yung tinutuhog gamit ang sibat ng punong-puno ng orasyon at dasal. Bagaman kaliwa din ang mga nakakapit na dasal at orasyon sa sandatang yon, naging sapat naman yun upang mapuksa ni Sed ang lahat ng nilalang na yun. Nagtaka naman si Tandang Agusto habang nakamasid sa kaganapan dahil sa di niya nakikitang kinakagat ni Sed ang kanyang mga kalaban. Nasambit niya yon kay Jacob. Ah, ganyan ho talaga yan. Makipaglaban tang. Ni minsan, hindi ho yan tumitikim ng dugo ng kahit anong nilalang. May iniiwasan ho kasi siyang pwedeng mangyari kapag nag-umpisa siyang tumikim ng dugo. Maski nga ho ang mga kinakain niyang hayop ay inaalisan niya muna ng dugo sa pamamagitan ng pagsugba sa apoy bago kainin. Paliwanag naman ni Jacob sa matanda. Si Sed naman ng mga oras na yon ay patuloy pa rin sa kanyang ginagawang pagpuksa sa mga aswang na lipad hanggang sa dumating ang puntong wala na halos matira sa mga yon. Merong itinirang isang buhay noon si Sed habang hawak-hawak niya ito sa liig na dahang-dahang bumababa sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. Paglapag ng mga ito sa lupa, agad niyang kinausap ang nilalang na kanyang tangan-tangan. Pinaluhod niya yon sa lupa. Habang tinitignan niya ito ng kanyang nanlilisik na nagbabagang mga mata, kasabay ng pagwiwika ng, "Hahayaan kitang mabuhay upang ipaalam sa lahat ng mga kagaya mong demonyo na nalalapit na ang kanilang katapusan at sabihin mong biktima kayo ng mga manlalakbay na antingero at aswang." Wika ni Sed sa malalim nitong boses na gumagaralkal. "Sige na, alis!" Dagdag pa nito. Sa gulat naman ng nilalang kasama rin ng takot,
Mabilis itong pumulas sa kinaroroonan nila. Tumatakbo na lang ang nilalang nun dahil sa wala na itong kakayahang lumipad dahil sa bali-bali na ang mga pakpak nito. Nang bigla namang pumasok sa isip ni Zed na baka ikapahamak nila ang ginawa niyang pagbuhay sa nilalang na yon. Kaya naman sinipat niya yon gamit ang sibat at mabilis na ibinato sa nilalang. Tumarak ang sibat na yon sa likod ng aswang. Daing ng nilalang. Nang makita naman na ni Zed ang pagtarak ng sibat sa likod ng nilalang, mabilis niya yung nilapitan upang kunin ang sibat ni Tandang Agusto na nakatarak sa likod ng aswang. Paglapit niya dito, tinapakan niya yun sa likod, sabay hugot ng sibat. At pagkatapos ay nagwika ng, "Pasensya ka na. Nagbago ang isip ko." "Ang bagal mo kasi." Wika pa ni Zed pagkabunot niya ng sibat. Agad na din namang namatay ang nilalang na yun at kasabay nun ang pag-alulong ni Zed bilang pagpapakita ng dominasyon sa paligid at pagpapakita na rin ng pagdiwang sa matagumpay nilang misyon sa gabing iyon. Matapos niya yung gawin, mabilis na rin naman siyang lumapit nun sa kanyang mga kasama, kasabay ng mabilis niyang pagpapalit ng anyo bilang tao. At pag-abot niya ng sibat kay Tandang Agusto, kasabay ng pagpapasalamat niya. Subalit, nagwika si Jacob na may halong pagtataka. "Pre, akala ko ba hahayaan mong mabuhay ang isang yon para magbigay mensahe sa ibang lahi? Pero bakit mo pa rin pinaslang?" Medyo napapangiti na tugon ni Jacob na nagtataka. Baka kasi ikapahamak natin eh. Baka tambangan pa tayo ng ibang lahi at makagawa sila ng sorpresang pag-atake. Maigi na rin yun para walang makaalam na darating tayo sa mga lungga ng ibang lahi ng mga aswang dito sa lugar ng Dumalag. Paliwanag ni Zed, sabay pakamot-kamot pa ng ulo. Napahalakhak naman nun si Tandang Agusto dahil sa ginawa ni Zed at nagwika ito ng, Ikaw talaga bata ka, oh. Sabagay, tama ka rin naman, iho. Mabuti na yung hindi nila alam ang ating gagawing pagsalakay sa mga susunod pang mga baryo ng mga aswang dito. Wika ng matanda. Siya, tara na. Tapos na ang pakay natin sa lugar na ito. Ihahatid na natin ang mga taong to sa baryong dinaanan natin. Dagdag pa na wika nito. Pansin na kasi nila noon ang panghihina ng mga taong iniligtas nila sa kamay ng mga asbo na aswang. Matapos nilang marinig ang sinabi ng matanda, wala naman silang pagdadalawang isip na sumunod dito. Bagaman natatakot ang mga taong kasama nila noon kay Zed, ay mas pinili pa rin ng mga yon na magpasalamat sa mga ito. Dahil kung hindi dahil sa kanila, malamang ay kaharap na nila si kamatayan ng mga oras na yon. Makalipas ang ilang oras, madaling araw na nila narating ang baryo kung saan naninirahan ang likas na mga tao. Malapit nang sumikat ang araw ng mga oras na yon dahil sa nagkakaroon na ng liwanag ang kalangitan. Sa pagdating nila sa mismong baryo, isa-isa naman nilang inihatid ang mga taong yun sa kani-kanilang mga bahay. Ang dalawang paslit na bata noon ay karga-karga nilang inihatid sa bahay ng mga magulang ng mga ito. Sa huling bahay nila noong tinungo, agad naman nila yung kinatok upang tawagin ang mga nakatira sa bahay na yun.
Tao po! Tao po! Magandang umaga po! Pagtawag ni Jacob sa bahay habang kumakatok. Paglabas ng ginang nun sa bahay nito, napaiyak naman ito sa tuwa nang makita niya ang kanyang bunsong anak habang kalong-kalong ito ni Jacob. Agad naman yung inabot ni Jacob sa ina nito. Naku anak ko! Kumusta ka na? Saan ka ba nang galing anak? Mabuti na lang, walang masamang nangyari sa'yo. Ilang araw ka na naming hinahanap ng ama mo. Wika ng ginang sa kanyang anak. Hindi naman umiimik ang bata noon nang dahil sa trauma nito sa mga nangyari. Agad namang tinawag ng ginang noon ang kanyang asawa upang ibalita ang kaganapan. Nang makita ng padre de pamilya noon ang kanyang anak, ay mabilis naman yung tumungo sa kanyang mag-ina. Habang tumutulo ang luha ng dahil sa tuwa nang makita nito ang kanyang anak. Masaya naman sila noong tatlo dahil sa napuksa na nga nila ang mga salot na aswang sa lugar na yon. Nakatulong pa sila sa pamilyang na biktima ng mga aswang at sa mga kaanak nito. Natigilan naman sila noon nang bigla silang kausapin ng asawa ng ginang noon habang nagpapasalamat at nagtanong ng, Mga kaibigan, maraming salamat ho sa paghahatid nyo sa aming anak. Teka ho, ano bang nangyari sa kanya? At saan nyo siya nakita? Sunod-sunod na wika ng lalaki. Pero bago sila sumagot nun ay nagwika si Tandang Augusto ng, Kahiya-hiya man, Ginoo. Pero maaari mo ba kaming patuloyin upang sa ganun ay maipaliwanag namin ng maayos ang bawat nangyari? At makapag-usap na rin tayo ng maayos. Wika ng matanda. Nang marinig yun ng lalaki, wala namang pagdadalawang isip silang pinapasok nito sa kanyang tahanan. Nang makapasok na sila noon sa tahanan ng mga magulang ng batang kanilang iniligtas, dito ay agad naman inilahad ni Tandang Augusto sa lalaki ang lahat ng bawat detalye ng mga pangyayari. Nang marinig naman ng lalaki ang mga inilahad noon ni Tandang Augusto, ay lubos-lubos naman ang ginawa nitong pagpapasalamat sa kanilang tatlo. Maya-maya, tinawag naman ng lalaking yun ang kanyang asawa upang maipagtimpla ng kape silang tatlo. Sa paglapit ng ginang sa kanila, agad naman sila nitong inabutan ng mainit na kape. Agad naman nila yung hinigop dahil sa medyo nakakaramdam na rin sila noon ng gutom. Maya-maya pa, habang nagkwekwentuhan si Tandang Augusto noon at nung mag-asawa, di nila namalayan na mahimbing na palang natutulog ang magkaibigan. Naintindihan naman nila yon. Alam kasi nilang pagod ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Hinayaan na rin naman si Tandang Augusto ng mag-asawa na magpahinga dahil sa kitang-kita nila ang pagod at puyat ng pagmumuka nung matanda. Ilang oras pa ang lumipas, mga bandang tanghali na. Naalimpungatan sila noon dahil sa ingay na nililikha ng mga tao. Paggising nila, bumungad naman sa kanila ang mag-anak na naghahain na ng pananghalian. Nakangiti ang mga ito sa kanila, kaya naman nagtaka silang tatlo at napatanong, Ginang, ano hong meron? At bakit ho napakaingay ng mga tao sa labas? Mahinahong tanong ni Jacob sa ginang. Agad din naman siyang sinagot ng ginang. Pasensya na kayo mga Ginoo. Medyo madaldal kasi ang asawa ko. Naikwento niya sa buong baryo ang mga bagay na inyong ginawa. Tumingin kayo sa labas. Narito ang lahat na taga rito sa baryo. Namatyaga kayong hinihintay na magising upang magpasalamat sa inyong ginawang kabayanihan.
Tugon sa kanya ng ginang na abot hanggang tenga ang ngiti nito. Dahil sa kanilang narinig, agad naman silang lumabas noon sa tahanan ng ginang at tumambad sa kanila ang mga taong masaya silang pinupuri. Halos lahat ng taong naroroon ay nagpapasalamat sa kanila, lalo na ang mga pamilyang nagawa nilang maibalik ang mga kaanak ng mga ito. Mga kaibigan, huminahon kayo. Batid ko ang inyong kagalakan. Kaya naman, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Maliit na bagay lang ang aming ginawa. Ngunit alam kong ang kapalit nito ay ang mas masaya niyong pamumuhay na walang takot sa inyong kapaligiran. Sige na, tama ng pasasalamat. Muwi na kayo at pagtuunan niyo ng pansin ang inyong pamilya at trabahong inyong ginagawa. Maikling talumpati ni Tandang Augusto sa mga ito paglabas nila sa bahay. Matapos marinig yon ng mga tao, agad din namang umalis ang mga yon habang walang sawang nagpapasalamat pa sa kanila. Bagaman maliit na bagay para sa kanila ang kanilang ginawa, subalit alam nila sa kanilang mga sarili na malaki ang naging epekto nun sa pamumuhay ng mga tao sa baryo. Sa loob-loob nila, masaya sila noon dahil sa malaya ng makakakilos ang mga tao sa baryo na binalot ng takot dahil sa pag-iral ng mga aswang na kanilang nilipol ng nagdaang gabi.